Hey, may paparating! Hindi pinansin ni Vince Trinidad ang mga nangungutyang mga estudyante sa koridor ng building ng St. Isabel University. Nasanay na siya sa mga ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang kip-kip ang kanyang mga libro sa kaliwang kamay at sa kanan naman ay ang kanyang baston. Ang hari ng kadorkihan. Kilala niya ang boses na iyon, si Chloe, ang pamosong queen bee ng campus. Pastime na talaga ng grupo nito ang punahin at kutyain ang mga estudyanteng outcast sa kanilang university. Loser, wika pa ng isang ikinatawa naman ng mga ito. Tumahimik ka nga, Chloe. Wala namang ginagawa sa iyong tao. Si Vince na naman ang pinagdidiskitahan nyo. Namutla siya nang marinig niya ang boses ng best friend niyang si Meg. Hindi niya namalayang nasa likuran na pala niya ito. Pwede na tayong mag-party-party, guys. Who's with me on this one? Superman is here again, trying to save her Gail Lois Lane. Pambuksa ni Chloe. Bago pa man siya maging dahilan ng World War III at mapatawag sa discipline office, agad na niyang hinila si Meg palayo sa mga ito. Meg was his protector, no matter how absurd it sounded. Sa hula nga niya ay Amazona ang ninuno nito sa malakas ng loob nitong makipag-away at ipagtanggol siya. Bakit mong ginawa yun? Diba, sabi ko naman sa'yo pabayaan mo na lang sila? Meg, sa bawat pagpatol mo sa kanila, mas magkakaroon sila ng lakas na kalabanin ka. At isa pa, huwag mong sayangin ang oras mo sa taong gaya niya. Naiinis na si Tanya rito. Siya ang lalaki, ngunit siya ang madalas na ipagtanggol nito. Masakit man sa ego niya, pero wala siyang pagpipilian. At ano? Ang hayaan silang pagtawanan ka? I won't tolerate that. Alam ko naman yun, pero wag mo namang ilagay ang sarili mo sa kapahamakan. Come on, Vince. Ilang beses ko na rin sinabi sa iyo na huwag kang makikialam sa diskarte ng may diskarte. Napabuntong hininga na lamang siya. Meg had been his best friend since time immemorial. Pareho sila ng paaralang pinapasukan, ngunit magkaiba ang kanilang schedule. Third year na ito sa kursong English Literature, habang siya naman ay nasa special class na inoffer ng paaralan para sa mga katulad niya. Mula nang maaksidente siya at mabulag, pakiramdam niya ay nag-iisa na lamang siya. Walang nagmamahal at nag-aaruga. Ayon sa doktor na tumingin sa kanya, tinamaan daw ng bubog ng salamin ang kanyang mga mata. The blunt force trauma he suffered as a result of the car accident was the cause of hyphema, a blood clot that formed in the front chamber of his eyes. It appeared as a small pool of blood at the bottom of the cornea, and this the major cause of his blindness. Nakaligtas siya sa kamatayan dahil tumilapon siya palabas ng sasakyan mula sa salamin ng bintana. Iyon ang naging dahilan ng pagkakabulag at pagkapilay niya. Nakalinya siya sa listahan ng mga naghihintay ng donor para sa cornea transplant, ngunit kailanman ay hindi siya pinalad dahil walang oportunidad na dumaan. Nawala na siya ng pag-asang maibabalik pa ang kanyang paningin. Mula noon, ikinulong niya ang sarili sa isang napakadilim na mundo na tanging siya lamang ang nakakakita. Dead on arrival ang mga magulang at mga kapatid niya. It was horrible. Yuping-yupi ang kanilang sasakyan. Walang mag-aakalang may survivor pa roon. Halos hindi na makilala ang mga sakay niyon. Patay rin ang driver ng puting van na nakabangga sa kanila. Nangyari ang aksidente, 10 taon nang nakalilipas, ngunit natatandaan pa niya ang bawat detalye niyon. Ang iyak ng mami niya at ang sigaw ng daddy niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya magawang patawarin ng sarili. Kung nakinig lamang siya noon sa mami niya, tiyak kasama pa niya mga ito. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Nang nalaman niyang nawalan siya ng paningin, nakiusap sa Diyos na kunin na rin siya. Ano kaya ang gagawin ng 10 taong gulang na batang bulag na tulad niya? But maybe fate wasn't that cruel to him. Dahil noong nagpapagaling siya sa ospital, sa isang tagong hardin ay may isang anghel na lumapit sa kanya. 1, 2, 3. Hey, let's play! Binili ng mami ko tong si Barbie. Sabi pa niya i-share ko rin daw ito sa iba, lalo na sa aking new babysitter.
sabi ng isang tinig ng batang babae sa kanya. Bigla siyang kinabahan kaya nabitiwan niya ang hawak niyang bulaklak. Kaninong boses na iyon? 2 boses lamang nakasanayan niyang marinig mula nang mabulag siya. Ang boses ng Tita Clara niya at ni Dr. San Isidro. Ano nangyari sa mga mata mo, bata? Bakit may takip? Alam ko na. Naglalaro kayo ng tagu-taguan. Can I join? Please? I'll be good. Napangiti siya ng bahagya. Hindi ako naglalaro. Nakita mo naman siguro nakaupo ako rito. Itinuro niya ang kinauupang wheelchair. Ang akala ko only old people use that kind of chair. Kasi ang lolo ko, dyan din nakaupo. Humagikik ito. Tila hagikik ng isang anghel ang naririnig niya. Tila musika sa pandinig niya ang tawa nito dahil napawi niyon ang kanyang iniindang sakit. Matagal na kasi mula nang may tumawang kasama siya. Umiling siya. Hindi lang naman matatanda ang gumagamit nito, pati na rin ang mga may sakit na bata. Paliwanag niya. Bakit nga may takip ang ayos mo? Natahimik siya at suminghot. Bulag ako kaya may takip ang mga mata ko. Sabi ng doktor, kailangan daw takpan para gumaling agad. Wika niya sa mahinang boses. Nabasa ng mga luha ang mga mata niya nang maalala niya ang kanyang pamilya. Namimiss na niya ang mami at daddy niya, pati na rin sina Sophie at Ate Faye. Ngunit kahit ano ang gawin niya ay hindi na mababalik pa ang mga ito. Nakiramdam siya kung nakatayo pa ron ang babaeng ito. Ay, kawawa ka naman pala. Ang kanyang pagluha ay nauwi sa mahinang paghikbi. Tinapik ng mahina ng batang babae ang ulo niya. Tahana, nasaan ang mama mo? Bakit nag-iisa ka rito? May lumabas pa ang atungal niya. Masakit at mahapdi pa rin ang mga mata niya. Promise, I'll play with you even if you can't see. Sabi nito habang nakapulupot ang mga mumunting braso nito sa kanyang leeg. Agad na humina ang pag-iyak niya. Ang munting pangakong iyon ang muling nagbigay ng ngiti sa mga labi niya. Hindi ako dadalo, Freya. Huwag mo akong pestehin. Jeez, you curse like a sailor. Sita ni Vince kay Meg. Lunch break na at kasalukuyang silang nasa library para sa research paper ng mga ito. Hula niya ay tumirik ang mga mata nito o lumabay ito. Whatever, Vince. Sige na, Maria. Hindi mo pwedeng palampasin ang dance ball na yon. Buong campus ang dadalo at marami tayong makikilala ng mga boylets. Ang tinukoy ni Freya ay ang gaganaping annual ball ng organisasyon nito at ni Meg. Nope. Ano ba? Sumamugot ka nga ng matino? Asik ni Freya. Well, I'm not exactly one of those ladies who wear gowns. In short, ayoko. Tanggi pa rin ni Meg. Bahala ka, pero huwag kang susugod sa akin at magre-reklamo na sana'y dumalo ka na lang. Sayang ang experience, te. Mukhang nag-walk out na si Freya. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng pagtipa sa laptop. Bakit ayaw mo? I'm sure masaya doon. Pangumbinsi niya rito. Ayaw man itong aminin, alam niyang nais nitong umaten sa event na yon. Shut up. Pinukpok nito ang mesa. Fine. A-attend ako ng ball only if... Sinasabi na nga ba niya na gusto rin itong pumunta? Kapag ano? Kapag ikaw ang partner ko. Dire-diretsyong sabi nito. Hindi agad siya nakasagot kapag kuwan ay tumawa siya ng pagak upang itago ang kaba niya. Kung hindi lang kita kilala ay iisipin kong bulag ka rin, Meg. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Marahas na tanong nito. Bulag ka at duling pa. Aba, bakit mo naman ako gugustuhin maging partner? You see, I can't even walk straight at inaasahan mong makakapagsayaw ako. Are you crazy? Sarkastikong sabi niya. Natitiyak na niyang umiinit na ang bumbunan nito. Kilala niya ito. Anumang sandali ay tiyak na sasabog na ang galit nito. Ano? Tinawag mo akong baliw? Ang yabang mo rin, no? Hoy, alam mo,
Ikaw na nga itong iniintindi, ikaw pa itong pakipot. Binibigyan lang naman kita ng pagkakataong maranasan ang mga bagay na alam kong malabong mararanasan mo dahil dyan sa kapansanan mo. Wala ka talagang kwenta. Galit na sabi nito bago niya naramdamang gumalaw ang mesa. Napabuntong hininga na lamang siya. Kailangan mapagtanto ni Meg na mayroon pang buhay sa labas ng pagkakaibigan nila. Ilan na nga bang pagkakataon ang pinalampas nito dahil siya ang unang binibigyang pansin nito. Hindi ito sumama sa field trip papunta sa Subic upang samahan siya dahil nag-out of town noon ang tita niya at nag-iisa lamang siya sa bahay nila. She sacrificed even the tiniest just for him. Hindi lamang dapat sa kanya umiikot ang buhay nito. Kailangan din itong harapin ang sariling mundo nito, ang mundong ipinag-ait sa kanya. Hindi niya na naising ikulong nito ang isang madilim na lugar na nararapat lamang sa katulad niya. Ang yapang talaga ng unggoy na yun. Tinawag niya akong crazy. Gusto ko lang naman siyang tulungan. Naiinis na sumbong ni Meg sa mami niya. Nasa kusina sila at kasalukuyan nitong niluluto ang kanyang paboritong adobo. Umiling lamang ang mami niya bago nilagyan ng kanin ang plato niya. Anak, may punto naman si Vince. Napanganga siya sa sinabi nito. Mom, huwag mong sabihin mas kinakampihan pa ninyo ang lalaking yon. Dapat akong kampihan nyo. Lumabi siya. Ikaw lamang ang nag-iisang best friend ng tao. Alam mo kung anong mararamdaman niya kapag isinama mo siya sa party kung saan ay buong campus niyong makakakita sa kanya. Mas mararamdaman niyang may kulang sa pagkatao niya. Hindi mo siya matutulungan tulad ng gusto mo. And don't get me wrong, sweetheart, pero mukhang iniinsulto mo siya. Bigla siyang natahimik. Nainsulto nga ba niya to? Bigla ay parang sumama ang pakiramdam niya. She was his best friend, for Christ's sake. Gusto ko lamang naman siyang maka-attend ng party. Gusto ko lang naman maranasan niyang maging normal at magkaroon siya ng ibang kaibigan maliban sa amin ni Freya. Ang bata-bata pa niya para maging ermitanyo, mami. Andun na tayo. Iyon nga ang intensyon mo, anak. Pero ang tanong ko, gusto ba niya? Will bringing him to the party help him overcome his fears? Para mawala ang takot niya sa mga tao? O baka naman may hidden agenda ka sa pag-imbita sa kanya? Kumindat pa ito sa kanya. Umungol siya sabay sa podang noo. Mami, hindi niya pinansin ang pasaring nito tungkol sa kanila ni Vince. Hopeless romantic lang ang mami niya. Umaasa ito at ang tita Clara ni Vince na magkakatuluyan silang dalawa ng binata. Ngunit kahit ano paman, alam niyang ang nararamdaman niyang galit kay Vince kanina ay hindi naman dahil sa pang-iinsulto rin nito. May mas malalim pa roon. It felt like he had rejected her. Wala siyang ideya. Nararamdaman na lamang niyang basa na ng luha ang mga pisngi niya. Agad niyang iyong pinalis bago pa man may masabi ang mami niya. Nakadamit pantulog na si Vince habang nakaupo sa kanyang kama at kinuha niya ang kanyang libro sa ilalim niyon. His fingers landed on the pages, reading what his eyes could not see. Ang libro ay isa lamang sa mga koleksyon niyang Braille. Hindi siya magsasawang basahin ng mga iyon ng kahit ilang libong beses pa. Ang Braille ay isang writing system para sa mga visually impaired at consists of patterns of dots na nababasa sa pamamagitan ng paghaplos doon. Malungkot siyang ngumiti. Sana mapatawad niya ako. Wika ng kabilang isip niya nang maalala si Meg. Yeah, cause you're an idiot man. Giit naman ang isa. Narinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Heto na ang hot chocolate, iho. Inumin mo na bago pa lumamig at masayang. Masiglang wika ng tita Clara niya. Pagkatapos ay narinig niya ang paglapag ng baso sa bedside table niya. Salamat po, tita. Siya nga pala, bakit hindi ko yata nakikita si Meg nitong mga nakaraang araw? Masyado ba siyang busy sa school? Tanong nito bago niya naramdamang umupo ito sa kama niya. Opo, busy nga ang isang yon. Malapit na kasi ang finals, tita. Pagsisinungaling niya. Oras na sabihin niya ritong mayroon silang tampuhan ng dalaga, ay tiyak na magagalit ito sa kanya.
His aunt adored Meg so much. Kapag magkasama ang mga ito, ay daig pa ng mga ito ang totoong mag-ina. Single pa rin ang tita niya na kapatid ng daddy niya. Mula nang maulila siya ay ito nang nag-aruga sa kanya. Ito at ang isang uncle niya ang namamahala sa mga naiwang ari-arian ng pamilya niya. His aunt had given up everything just for him, even getting married. Ayaw niyang maranasan din ni Meg iyon. She deserved to live a normal life. Pumalatak ang tita niya. Huwag kang sinungaling anak, kilala kita mula ulo hanggang paa. Ako na nagpalaki sa iyong bata ka, kulang na lang ay ako na magluwal sa iyo. Ano bang pinag-awayan niyo ni Meg? Sabihin mo at baka makatulong ako. Dumilat si Vince kahit wala siyang nakikita. Tita, do you think I'm worthy to be Meg's friend? Kinakain na naman siya ng inseguridad. Kapag nangyayari iyon, nais lamang niyang mapag-isa at magbukmok. Vince, ano ba namang klaseng tanong yan? Kasi po, tita... Sandali. Kaibigan mo ng batang yun sa loob ng isang dekada. Kalaro't kaaway mo na rin. Marami na kayong pinagdaanan. At ngayon ka ba magdududa? Tita, kasi... Paano kung dumating yung sandali na akong sisisihin niya? When that time comes, she will realize that she neglected every opportunity that came her way given to her because of me. Kung masaya naman si Meg na ikaw ang kasama niya, bakit ka magdududa? Ibig sabihin lamang nun ay wala kang tiwala sa best friend mo. Pero siya ang makakasagot sa katanungan mong yan. Sa ngayon, kailangan mo nang matulog. Good night, sweetheart. Kinuha nito ang braille niya. Maiba tayo. Tumawag kanina si Dr. San Isidro. May aksidente nangyari kaninang umaga. Gusto ng pamilya ng deceased na i-turn over sa iBank ang mga mata ng namatay na kapamilya. You're next in line for the transplant, iho. Narinig niya ang pagpiyok nito. Tila maiiyak ito sa ibinalita sa kanya. Hindi agad siya nakahuma sa sinabi ng tiyahin. Tita, that's good news. Pero natatakot ako. What if I mess up? Nasanay na akong laging si Jella sa paglalakad. Biro niya na ang tinutukoy ang German Shepherd niya. Tumawa ito. Sa ngayon, ipanalangin natin na sana makakita ka na sa lalong madaling panahon. Gustuhin man nilang magpa-opera sa Amerika ay hindi nila magawa dahil hindi nila makakaya ang gastos. Oh God, gustong-gusto na niyang masilayan si Meg ng personal. Sana makakita na siya. Pakiramdam ni Meg ay isasalang siya sa isang investigasyon at gigisahin ng buhay. Malakas na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Papunta siya sa music group ng kanilang university, dala ang kanyang peace offering na cake para kay Vince. Iyon ang hangout nito sa buong campus. He was a born musician. Pasado 6:00 na ng umaga. Maya-maya pang 7:30 ang pasok niya sa first period nila. Habang ito naman ay mamaya pang hapon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng music room. Then she suddenly heard a beautiful melody. Her best friend was expertly playing a grand piano. Ilang minuto siyang nakatulala lamang dito. Ilang beses na niya itong nakitang tumugtog. But this scene looked so serene, so peaceful. Nakatalikod ito sa kanya at nakaharap sa bintana na unti-unting nagliwanag dahil sa sikat ng araw. It was a magnificent view. Lumapit siya rito nang matapos itong tumugtog. Pumalakpak siya at kulang na lang ay magtatalon siya sa tuwa sa sobrang pagka-proud dito. Wow! The best talagang best friend ko. Humarap ito sa kanya at matamis ng umiti. Hay, namiss ko yung dazzling smile na yan. Namiss nga niya ang 2 araw na yon. Gaganas naman kasi siya at inaway pa niya to. Tumayo ito. Kinuha naman niya ang baston nito at ibinigay rito. Compliment ba yan? Aba, syempre, malakas ka sa akin. Aniya habang iginigiya na ito palabas ng silid. Ganon sila palagi. Kapag may tampuhan, palilipasin muna na lang 1 o 2 araw bago sila magbate.
Hinawakan niya ang mga kamay nito habang naglalakad sila sa koridor. Maraming mga estudyante nakatingin sa kanila. Karamihan sa mga iyon ay mga babaeng may crush sa binata. Alam na niya na walang itulak kabigi ng best friend niya. He stood almost 6 feet and had a great body dahil mahilig silang dalawa na tumambay sa gym ng bahay nila. Pareho silang addict sa gym. Pinipigilan lamang ng mga babaeng iyon ang nararamdamang paghanga rito dahil bulag ito. Hey, siya nga pala, nag-bake ako ng favorite cake mo. My peace offering. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay nito. Gusto niyang ipakita sa mundo kung gaano kahalaga sa kanyang lalaking ito. Thanks. Kinuha nito ang basket sa kanya. Mamatay kayo sa inggit, mga bruha. Sigaw ng isang bahagi ng isip niya nang makita niya ang ilang babaeng nakatingin sa kanila. Ibig sabihin, pinapatawad mo na ako? Tanong niya rito. Ako nga ang dapat humingi ng tawad sa iyo, Meg. Sorry for being an idiot. Tumutok sa kanya ang deep set ng mga mata nito. May sinabi pa ito pero hindi na niya naiintindihan dahil napatanga na siya rito. Ngayon ko lang yata napansin na perpekto pala ang tangos ng ilong ng Mokong. His lips, they are naturally red and he has kiss a... Ouch! Anas niya nang sikuhin niya siya nito. Sorry, kasi po kanina pa kitang tinatanong parang wala akong kausap. Yung feeling na para akong baliw na nagsasalita. Alam mo yun? Tila nagtatampong sabi nito. Dumaan kasi yung crush ko, no? Bigla niyang natutop ang bibig na sinasabi niya. Kumunot ang noon nito. Sino naman yun? Wala. Oh, ano yung tanong mo? Sabi ni Tita Clara, doon ka raw maghapunan sa bahay dahil miss ka na raw niya. Game ako dyan. Libreng tibog ba? Tumawa ito at hinawakan pa na mahigpit ang kamay niya habang patuloy sila sa paglalakad sa hallway. Hey babe! Napalingon si Meg sa pinanggalingan ng boses na iyon. Automatikong tumaas ang isang kilay niya rito. Kasalukuyang nasa restaurant sa Glorieta Mall sila ni Vince. Umalis lamang sandali si Vince upang mag-CR. Ano naman, Rupert? Inis na inis siya sa kapreskohan nito. Matagal na ito nagpapalipad hangin sa kanya. Isa rin ito sa nangunguna sa mga nanlalait sa best friend niya. Palibhasa ay hindi matanggap ng pagkalalaking ego nito na mas maraming nagkakandara pa kay Vince kumpara dito na basketball captain kuno na wala namang binatbat. Oh, mukhang nag-iisa ka. Pwede naman siguro tayo mag-share ng table. Alam mo na, parang date. Hinila nito ang katabing upuan nito at umupo roon bago siya binigyan ng alamanyakis na kindat. Ew, disgusting. Excuse me, ang daming bakanting mesa. Masyadong masikip ito sa atin. Sarkastikong pasaring niya. Sa gusto kong tumabi sa'yo. Alam mo, huwag ka nang pakipot. Total, wala naman yung boyfriend mong bulag at pilay. Tumawa ito na nakakaloko. Don't you dare insult him in front of me. Nagpipigil na galit na sabi niya. Ikinuyom niya ng mahigpit ang kamay, naghahanda sa ibibigay niyang uppercut dito. Bakit pa nagtsatsaga ka sa ulol na yun? Maraming matino sa paligid mo. Tulad ko. Maliban sa itsura niya, wala na siya may pagmamalaki sa'yo. Isang taong walang silbi sa lipunan. Agad na umakyat ang dugo niya sa ulo. Talagang inuubos nito ang pasensya niya. Ngunit bago pa makaarangkada ang dila niya at maibigay rito ang kanina pang nakahandang kamao niya, ay naramdaman niyang may tumapik ng marahan sa likod niya. May problema ba? Tanong ni Vince. Napatayo bigla si Rupert. Oh man, inimbitan niya ako umupo sa table niyo. Mukhang nakalimutan itong si babe na kasama kanya. Dude, this chick is a flirt. I tell you. Nakakalokong pasaring ni Rupert. Talagang ginagalit siya nung walang yang to. Rupert, umalis ka na nga sa harap. Bago pa niya matapos ang sasabihin, ay bigla na lamang tumbawang si Rupert sa isang bakanteng mesa. Sapo nito ang pangang nasaktan dahil sa suntok na ibinigay ni Vince.
Humihingal naman si Vince na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa direksyon nito. Agad na tumayo si Rupert at walang babalang inundayan din ng suntok si Vince. Napahiyaw siya dahil tila hindi malaman ni Vince kung nasaan ang kalaban. Nag-relay lamang ito sa senses nito. "You're full of crap, man. Hindi mo dapat binabastos sa mga babae," sigaw ni Vince dito. Nagsigawan ng mga ito ng sunod-sunod na magpakawala ng suntok si Rupert. "You're wasting your time with that piece of scum. Sa tingin mo ba mamahalin ka niya? Masyado kang bilib sa sarili mo. Isa kang bulag at lampa. Walang babae magmamahal sa'yo." Lalong bumalasik ang anyo ni Vince. Ngunit wala itong laban kay Rupert. Nagpasuray-suray lamang ito at hindi maibalik ang suntok sa kalaban. Hinampas niya sa ulo si Rupert ng kanyang makapal na libro. Nabaling sa kanyang atensyon ito. Bago pa man siya masaktan nito ay naawat na ito ng mga gwardya. Nag-init lalo ang ulo niya sa mga ito na kung bakit ngayon lamang rumisponde. Anong ginagawa ng mga ito kanina? Nanonood ng tila balaban ni Pacquiao? Nang bumaling siya kay Vince, nakita niyang halos pumutok ang mga labi nito. May sugat din ito sa gilid ng isang kilay at may dugong umaagos doon. Bigla siya nang hina sa nakitang itsura nito. Awang-awa siya rito habang patuloy ito sa pagkapas sa ilalim ng mesa. Iyon ang isang pangyayari sa buhay niya na tiyak niyang hindi niya makakalimutan. Hindi niya magawang lumapit dito dahil tiyak siya paaaluin nito. Unti-unting bumalong ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. "Get off me, mga estupido." "Malalaman to ng daddy ko. He's a cabinet member. Oras na malaman niya to, patay kayong dalawa sa akin." Pagbabanta ni Rupert sa mga gwardyang nakabantay rito. Pinapakalma naman ito ng mga manager ng restaurant. Lumapit siya sa mga ito at walang babalang sinampal si Rupert na halos nagpamanhid sa kamay niya. "You!" Marahas na sigaw niya rito. "Serves you right. Hindi lang yan ang bagay sa'yo. Tandaan mo to, Rupert. Idedemanda kita." Ngumisi lamang ito ng nakakaloko. "Bear this in mind, babe. Magiging akin ka." When hell freezes over, tumalikod na siya at tinungo si Vince na ngayon ay nakaupo sa isang silya at pinapainom ng tubig ng isang crew. "Vince," naaawa siya dito. "No, I don't pity him. I adore him. Kung hindi lang siguro grabe ang binsalang natamo nito, ay baka binugbog din niya ito. Hindi siya makahinga sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Wala itong karapatang saktan ang sarili nito para lamang sa kanya." "Ayos ka lang ba?" Takot siyang hawakan nito dahil parang masusugatan niya to. Maghahambong ang mukha nito at may dugong umaagos sa putok ng labi nito. Impit siyang napaiyak. Bakit naman kasi pinatulan pa nito ang hinayupak na Rupert na yun? Tumango ito. "Okay lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba niya?" Hindi. Tara na, kailangan kang madala sa hospital. This is my fault. I'm sorry. So sorry." Nakayukong sabi niya habang tahimik na humihikbi. Dati-rati nung mga bata pa sila ay siyang malimit na nagtatanggol dito. Ngunit bakit ngayon ay naiba na bigla? The worst part of it was he was badly injured. Agad siyang inalo nito at niyakap ng mahigpit, lalong lumakas ang hikbi niya. "I'm okay. Umuwi na tayo. Masyado na tayo nagkakagulo rito." Halos kalahating oras pa silang tumagal doon dahil sa ginawang pagsasaliksik ng pamunuan ng restaurant. Sa huli, binayaran na lamang nila mga danyos. Pagpasok ni Vince sa kanyang kwarto ay pinaghahataw niya ng mga unan sa isang mesa. Kauuwi pa lang nila ni Meg mula sa insidente sa restaurant at kausap ito sa ibaba ng kanyang tita. Hindi siyang tipo ng taong mahilig magmura, ngunit ang ng mga sandaling iyon ay wala siyang nais gawin kundi ang ilabas ang galit niya. God, he was hopeless and doomed. Wala naman siyang kalaban-laban sa lalaking yon. That bastard. Hindi niya kayang protektahan si Meg. Tama nga marahil ang mga sinasabi ng mga tao.
Isa lamang siyang pabigat sa buhay ng mga Hanlia. Vince, please, buksan mo tong pinto. Kailangan natin mag-usap. Pakiusap ni Meg mula sa labas ng kwarto niya. Marahil narinig nito ang pagkakalampag ng mga itinapon niyang libro sa bedside table. Wala siyang pakialam sa mga iyon. He was so mad. Just leave me alone for a while. Kailangan ko mag-isip at gusto ko sanang iwan mo muna ako. Napaupo siya sa gilid ng kama. Sapo ang dalawang kamay ng kanyang ulo. Ano ba? Iyon nangyari kanina? It was nothing. Huwag mong isipin yon. Wala kang kasalanan. Ako ang nag-provoke sa walang yung Rupert na yon. Galit na sabi nito. Pinagbabayo rin ito ang pinto. Tumayo siya at lumapit sa pinto pero hindi niya iyon binuksan. I'm useless. I couldn't even punch him. I couldn't even protect you. What's wrong with me? Nahihirapang wika niya dito. Stop it. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Ulit nito sa nahihirapan na ring tinig. Wala na ba siyang ibang papel sa mundo kundi ang sakta ng mga taong mahal niya? Binuksan niya ang pinto at niyakap ito. Ayaw niyang naririnig itong nasasaktan. Kahit wala siyang naaaninag, nararamdaman pa rin niya ang presensya nito. I'm sorry. Mahinang wika niya. You should be. Wala naman nangyaring masama sa akin. Dapat nga ako magalit sa'yo. Please, Vince, don't you dare pull a stunt like that again. Pakiusap nito. Yumakap ito na mahigpit sa kanya. Hinalikan niya ang ulo nito at lalong hinigpitan ng pagkakayakap dito. Hindi niya kayang mabuhay kung wala sa tabi niya ang babaeng ito. Ito ang buhay at lakas niya. Pangako, Meg. Maya-maya lang ay sinuntok nito ang sikmura niya. Ouch! Masakit yun ha? Ulitin mo pang makipagbugbugan, ako mismo ang bubugbog sa'yo. Dalawa kami ni Tita Clara. Yup, takot ko lang sa'yo. Hinimas niya ang medyo nasaktang tiyan. Tumahimik ito. Pakiramdam niya ay mataman itong nakatingin sa kanya. Mangako ka, hindi mo na ako ilalagay sa sitwasyon na yon. Ayoko nang maramdaman ng takot na yun, Vince. I've never been so scared in my entire life. Nang oras lang na yun. Sorry na, hindi ko na ulitin yon. So, dito ka ba matutulog ngayong gabi? Ipapaayos ko kay tita yung guest room. Hinalikan niya ang noon nito. No, dumating si daddy. Alam mo naman yun. Okay, bumalik ka bukas. San ka na naman ba nanggaling? Bakit ngayon ka lang? Bibihira na nga lang ako umuwi, hindi pa nakukumpleto ang pamilyang to. Sorry dad, hingin pa umanhin ni Meg sa daddy niya pagpasok niya sa komedor. Siya na lamang ang kulang sa hapag. Piloto ang kanyang ama na nakabase sa Amerika kaya minsan lang makumpleto ang pamilya nila. Ipinaghila siya ng upuan ng kanyang kuya Michael. Katabi nito ang girlfriend na si Ara na matagal na nitong nobya. Si Ara ang unang babaeng ipinakilala ng kuya niya sa pamilya nila pero tila wala pa itong balak na seryosohin ng dalaga. He was a certified playboy. Naaawa tuloy siya sa babae. Pasensya ka na iha, pagod lang ang daddy mo. Bulong ng mami niya bago nilagyan ng pagkain ng nakahandang plato niya. Elena, walang mangyayari kung palagi mong pagtatakpan ng kalokohan ng batang yan. Hinarap siya nito. Galing ka na naman ba dun sa kaibigan mong bulag? Leonardo! Dad! Halos sabay na bulalas nila ng mami niya. Bumuntong hininga ang daddy niya. Forgive me. Masyado lang akong pagod sa biyahe. May jet lag pa ako. How is he? He's fine. Simpleng sagot niya. Noon pa man ay malabo na ang relasyon ni Vince sa papa niya. Hindi niya alam kung bakit. Talagang inilalayo ng papa niya ang loob nito sa binata. By the way, napagpasyahan kong sa Amerika mo na ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Nakamaang na napabaling siya sa daddy niya. Wala siyang kaalam-alam na pinangunahan na pala nito ang mga bagay na dapat ay siya nagdedesisyon. Dad, wala naman tayong usapang ganito. Wala sa plano na sa Amerika ako mag-aaral.
Hindi siya papayag na malayo kay Vince. Since wala kang pinaplano sa buhay mo, ako na lamang magpaplano nito para sa'yo. Huwag kang unfair, Dad. Hindi ako aalis ng Pilipinas at walang makapagpapabago ng desisyon ko. Walang paalam na nilayasan niya mga ito. I'm not yet done talking to you lang lately. Where are your manners? Dumagundong ang tinig nito. Honey, pabayaan mo muna siya. Pakiusap ng mami niya. Ito ang palaging pumapagitna sa kanila ng daddy niya sa mga sitwasyong kagaya niyon. Wala naman siyang naririnig mula sa mga kapatid niya at kay Ara. Ngunit ramdam niya ang mga matang nakasunod sa likod niya. Humihikbing tumakbo si Meg patungo sa kanyang silid. Agad na sumampa siya sa kama at dumapa. Galit siya sa daddy niya. Wala itong karapatang kontrolin ang buhay niya. But as far as she could remember, her father had always been a good manipulator. Ito at ang bawat batas nito ang tanging nasusunod sa bahay na iyon. Wala itong narinig na reklamo sa mami niya. Ganoon din sa kuya niya. Naging mabuting anak ang kuya niya, ni hindi nito pinasakit ang ulo ng magulang nila. Sinunod nito ang lahat ng gusto ng daddy nila. Isa na itong respetadong abogado sa bansa. Ginawa nito ang lahat para lamang ma-please ang daddy nila to the point na tinalikuran nito ang sariling pangarap. At ayaw niyang matulad dito. She didn't want to become someone's puppet. Pangarap niyang maging manunulat. Bata pa siya ay mahilig na siyang magsulat ng mga kwento. Inuubos nila ni Vince sa mga oras sa loob ng library ng mga ito. Ito ay abala sa pagbabasa gamit ang braille nito habang siya ay nasa harap ng laptop. Gumagawa siya ng mga kwentong balang araw ay babasahin ng mga tao. Ni hindi siya miyembro ng school paper nila. Wala siyang lakas ng loob na ilathala ang mga gawa niyang tula at mga kwento. Proud siya sa mga iyon. Her father can't take her dreams away. Mabilis na lumipas sa mga araw sa buhay nila Vince at Meg. Nakalimutin na rin nila ang nangyari noon sa restaurant. Hindi na lamang nila pinapansin ang presensya ni Rupert sa campus. Umakto silang hindi ito nag-e-exist. Kinalimutan pansamantala ni Meg ang sagutan nila ng daddy niya. Gusto niyang isang tabi muna ang mga problema sa buhay niya at hayaan ang panahon na solusyonan ng mga iyon. Si Vince ang naging escort niya sa annual ball. Isang linggo lang kasi niya iyong tinapok na usapan at sumayaw sila na parang wala ng bukas. Loko ka, siguro talagang pinagpapraktisan mong isayaw yung talo mo pa ako. Sita niya rito habang nakaupo sila sa isang bench. Sa isang mamahaling hotel ginanap ang kanilang dance ball. Nagpasya silang dalawa na lumabas sa hardin upang makalanghap ng sariwang hangin. Right, ayoko yatang mapahiya ka sa kanila. Lumabi siya. Kung nakita mo lang siguro kung paano katitigan ng malalanding babaeng yon, ewan ko lang. Nagsiselos ka ba sa kanila? Panunudsyo nito. Jealous? At bakit naman ako magsiselos, Aber? Ano ba kita? Nagpapakyut ng ngiti naman ito. Pwede ba huwag mo munang gamitin sa akin yung ngiti mong yan? Wala naman akong ginagawa Bakit? Bawal na bang umiti ngayon? Painosenteng sagot ng loko-loko. Iyon na nga, bawal ngumiti ang mga gwapo. Napahalakhak ito. Tinampal niya ng mahina ang noon nito. Sabi ng bawal nga ngumiti Bungungis-ngis siya. Alam mo, hindi naman ako mapapahiya sa kanila dahil ikaw ang pinakagwapong lalaki ngayong gabi. At masaya ako dahil nagkasama tayo. Dahil akid ka lang, unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi niya. Oh my gosh, natatarantang sabi niya nang may pagtanto. Biglang nag-init ang kanyang pisngi. Pinaypayan pa niya ng kanyang mga kamay ang mukha niya. Kumunot ang noon nito. Ano nangyari? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Umiling siya habang nakatulala sa gwapong mukha nito. I just had an aha moment. Saad niya sa kakinagat ang ibabang labi. What is that aha moment? Wala, tulirong sagot niya.
Ano bang gagawin niya? Alam naman niyang noon pa man ay may paghanga at pagmamahal na siya sa best friend niya. Ngunit ngayon lamang niya iyon nakumpirma sa sarili. Gosh, in love siya. Madly and deeply in love. Kaya pala sa mga oras na nasasaktan nito ay doble ang sakit ng kanyang nararamdaman. Nang makipagbuno ito kay Rupert noon, kulang na lang ay himatayin siya sa labis sa pag-aalala. Best friends were supposedly there for one another, but she needed something more than that. Gusto niyang palaging nasa tabi nito at hindi yun bilang isang kaibigan lang. Ano nga? Napaungol siya sa kumpirmasyon. Parang in love yata ako. Parang nashock ito sa revelasyon niya dahil biglang nanigas ito. Anong sabi mo? I'm in love. Hindi napigilang sabi niya. Kailangan nga siguro nang malaman nito iyon. It's now or never. Dahil sa tingin niya ay sasabog ang kanyang dibdib kapag hindi niya nasabi iyon dito. Kahit ang isang bahagi ng isip niya ay nagsasabing hindi dapat nito malaman iyon. Who's that lucky man? Iyon ang naisisigaw ni Vince kay Meg. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib na animo may isang mabigat na bagay na nakadagaan doon. Masyado na yatang malamig dito sa labas. I'm sure na hinahanap na tayo ni Freya. Tumayo na siya. Wala pa siyang lakas ng loob na malaman kung sinong lalaking iyon. Baka ay makamatay pa niya iyon. Ang nais niya ay maglaho na parang bula. Hindi niya gustong malaman na anumang sandali ay iiwan na siya nito. Ayaw niyang isipin na magmamahal ito ng ibang lalaki bukod sa kanya. Hindi nga lamang niya napaghandaan ang sandaling ito. 20 anyos pa lamang ito. Parang ayaw niyang isipin na hindi na siyang magiging priority nito. Hindi ba sinabi nito noon sa kanya na may crush ito? Bigla nga itong naturete noon. Siyempre magsiselo sa kanya ang magiging boyfriend nito. Baka pagbawalan pa itong makita siya. He couldn't take it. Hindi lamang niya marinig ang boses nito na anime kinikiliting tumitatawa ay baka mabaliw siya. Sana ay binigyan man lamang siya nito ng warning. Mahal lang naman niya ang babaeng ito. Mula pa ng araw na kausapin siya nito noon sa hardin ng ospital. His young heart instantly knew that this girl was the only woman for him. Ngunit hindi niya pinagtutuunan ng pansin ang bagay na iyon. Dahil alam niya, maghahanap ito ng isang lalaking kumpleto ang pagkatao. Isang lalaking walang mapipinta sa mga tao. Isang perpektong mamahalin. Wala sa kanya ang mga katangian na iyon. Kaya lamang nitong maging malapit sa kanya dahil marahil naaawa ito o kaya ay dahil mahal siya nito bilang kapamilya. Wala ka bang balak malaman kung sino siya? Tanong ni Meg na mukhang hindi tuminag sa kinauupuan. Ayoko maging martir. Okay. Umupo uli sila. Nanginginig ang buong katawan niya sa nerbiyos. Get a grip, man. Hey, chill out. Mukhang kinakabahan ka. Napaubo siya. Sinong malalas na lalaki? Kilala ko ba siya? Mabuting tao ba siya? Baka naman isa lamang sa crush na iyan at nabibigla ka lang. Totoo ito. I've never been sure in my life. Ngumiwi siya. Nalinti ka na. Bakit ba mukhang hindi ka mapakali? Kasi nilalamig na ako. I'm freezing to death. Naiinis na sabi niya. Hindi ba ito nararamdaman na ayaw niyang malaman ang sasabihin nito? Kailangan ko pang sabihin sa iyo ang lalaking gusto ko. Yeah, that lucky man. Hindi ba yan pwedeng ipagpabukas mo na lang? Nope. Mahinang sambit nito. Hinawakan nito ang kamay niya at ikipanitlag niya. Ang lamig ng kamay mo. Puna nito. Sino ba naman ang hindi panlalamigan ng mga kamay sa sobrang nerbiyos? Kinakabahan ako. Mahinang daing nito. Natigilan siya. Sandali, bakit naman ito kakabahan? Please, just say it. Naiinip na wika niya. Ikaw kasi ang lalaking mahal ko. Halos pabulong na wika nito na ikinahinto ng tibok ng kanyang puso. Halos walang gumagalaw sa kanila ni Vince. Nakatulala pa rin ito kay Meg.
Suddenly, she felt the urge to wail. Wala man lamang siyang nababasang emosyon sa mukha nito. Halos buong lakas niya ang inilaan niya para lamang maipahayag ang mga katagang iyon. Magsalita ka naman. In what? Itinanong ulit nito. Namula mga pisngi niya sa hiya, and a wave of sadness crashed over her. Wala itong nararamdaman para sa kanya. Dahil kung mayroon, kahit mahina ang boses niya, ay tiyak na maririnig iyon ng puso nito. Nothing. Huwag mo na lang isipin ang sinabi ko. Total, wala naman yung kwenta. Naiinis na bulalas niya. Saka tumayo upang layasan ito. Ngunit bago siya makalayo rito, ay bigla siyang hinapit nito sa baywang. Dahil doon ay napasadsad siya sa matigas na dibdib nito. Oh my sweet. Tumawa ito na mahina. He sounded relieved. Idinampi nito ang mga labi sa buhok niya. Mahal mo ko? Hindi iyon tanong o komento. Tila ba ninanamlam lamang nito ang mga katagang iyon? Oo, sorry. Alam niyang mula ngayon ay maaaring magbago na ang pagkakaibigan nila. Hindi niya tiyak kung handa siya sa bagay na iyon. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mukha. Tila nais nitong masilayan ang mukha niya. Kahit hindi pa nakatutok ang mga mata nito sa kanya, alam niyang wala itong nais gawin kundi ang makita siya. Sweetheart, mahal kita. Parang Christmas lights na nagliwanag ang mukha niya. Talaga? Tumango ito ng sunod-sunod. Nangyari yon nung una kong marinig ang boses mo. Natatandaan mo pa ba? It was like music to me, a very beautiful melody. Kahit wala akong paningin, tinanggap mo kung ano ako. Natutuhan mong mahalin at tanggapin ang mga kakulangan ko sa buhay. You made me feel alive again, but at the same time, you made me feel vulnerable dahil nakadepende sa iyo ang buhay ko. Hindi siguro ako magiging ganito ngayon kung walang Meg na dumating sa buhay ko. Kahit kailan, hindi ka naging kulang sa akin. Hinaplos niya mukha nito. Alam ko na ngayon, minamahal mo ako kung ano at sino ako, kahit pa ganito lang ako. Tumawa siya sa mahalagang masaganang tumutulo ang mga luha niya. Tumingala siya rito. He cupped her face and gave her one chaste kiss. Napasinghap siya. Hinayaan na lamang niya ang sariling namnamin ang tamis ng kanyang unang halik. Wala man siyang karanasan sa paraan ng tamang paghalik, tinugon naman niya ng mas mainit ang halik na iginawad nito. Napapikit siya at ibinuka pa lalo ang kanyang mga labi para dito. Giving him full access to her mouth, she felt his tongue probing inside. Napaatras naman ito at napaupo sa kanilang dating kinauupo ang bench habang magkahugpong pa rin ang kanilang mga labi. Napaupo siya sa kandungan nito. Ang laylayan ng kanyang suot na cocktail dress ay bahagyang nalilis pa itaas. Naging mas marubdob ang halik na iginawad nito sa kanya. Tila ayaw nitong bitawan ng mga labi niya. His lips traveled down to her jaw, then down to her delicate neck. Napaungol siya ng malakas. Huminto ito sa tapat ng kanyang pulso sa leeg. We need to stop, he said hoarsely. Alam ko, baka may makakita sa atin dito. Dumilat siya. Doon ay natagpuan niya mga mata rin nitong puno ng emosyon. Pasensya na't hindi ko napigilan ang sarili ko. Idinikit nito ang noo sa noo niya. It's okay. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo, ngunit nanatili siya sa kandungan nito. Mabuti at tila nagkakasiyahan pa mga tao sa loob. Tiyak na pagagalitan sila kung may gurong makakakita sa kanila. Nilulunod niya ang sarili sa mabangong amoy nito habang napaloob siya sa mainit na yakap ng binata. Tayo na ba? Tanong niya pagkalipas ng ilang sandali. Tumawa ito ng mahina at hinuli ang mga labi niya. Ligawan mo muna ako. Ang kapal ha? You bet. Ang sarap pala kapag ganitong yakap mo ang taong mahal mo. Mas humigpit ang pagkakakapit niya sa batok nito. Tama ka. Alam ko, I've always dreamt of this moment. Iyong mayayakap ka hindi bilang kaibigan, kundi bilang espesyal na babae.
I love you, Vince. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang tanging lalaking hahayaan kong magmay-ari ng puso ko. Pangako yan. Pinky swear. Ako rin, wala na akong hawak sa mga yon. Because right now, kinuha nito ang isang kamay niya at dinikit iyon sa taptapat ng dibdib nito. This belongs to you too. Napahikbi siya. Hindi niya sukat akalain na ang party pala nila ang magiging memorable moment sa buhay niya. Mahal na mahal kita. Inangkin nitong muli ang mga labi niya. Wala nang importante sa kanya kundi sila lamang dalawa. She knew that what they felt towards each other was not just an ordinary love. It was more than that. More than anything else. Nang mga sumunod na araw ay walang ginawa sina Meg at Vince kundi ang mamasyal, manood ng sine. Well, technically siya lamang nakakapanood, ngunit naririnig naman ni Vince kung ano ay tinatakbo ng kwento ng pelikula. Goodness, hindi ako makapaniwalang umiyak ka sa pelikulang iyon. Ngayon ko lang nalaman na nakakaiyak na palang comedy. Pambubuksa ni Vince sa kanya habang papalabas na sila ng sinehan. Che, ano naman, nakakaiyak yung eksena. Pipili tayo ng horror para hindi ka na umiyak. Ayan oh, na-feel ko nang lumalabas ang stuff mo sa ilong. Kadiri, ewan ko sa'yo. Tuwang-tuwa ang tita ni Vince nang ipaalam nila rito ang kanilang relasyon. Sa wakas daw ay nauntog na rin silang dalawa. Subalit pinaalalahanan sila nito sa kanilang mga limitasyon. Kailangan daw muna nilang maging inspirasyon ng bawat isa. Ito pa lamang ang nakakaalam niyon. Mahigit 1 buwan na rin ang nakalilipas mula ng gabing ipagtapat nila sa isa't isa ang kanilang damdamin. Meg, nasabi mo na ba sa mami mo? Ayokong pangunahan ka, pero kailangan din nilang malaman ang tungkol sa inyo. Wika ni Tita Clara. Nasa lanay sila habang nagmemeryenda. Hinihintay niya ang pagdating ni Vince mula sa paaralan. Natatakot ako, tita. Alam kong ayos lang yun kay mami. Pero kay daddy, mukhang malabo. Nakayo kong pag-amin niya. Dahil sa 2 buwang bakasyon ng daddy niya, ay magtatagal pa ito sa bansa. Hindi niya alam kung paano ipapaalam sa mga ito ang tungkol sa kanila ni Vince. Iha, madali lang yan. Siyempre, isa siyang ama at pagdating sa kanyang anak na babae, masyado siyang overprotective. Sabihin mo kahit may nobyo ka na, hindi mo pa rin makakalimutan ang mga pangarap niya para sa iyo. Priority mo pa rin ang pag-aaral mo. Nakangiting payo nito habang hawak ang kanyang mga kamay. Sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi niya. Tita, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Siguro nga kailangan ko lang i-charm si daddy. Pabirong sabi niya rito. Alam niyang matagal nang hindi tinatalablan ng karisma niya ang daddy niya. Napasinghap siya nang biglang may pumulupot na pamilyar na mga braso sa kanyang bewang. He nuzzled her neck. Nakikiliti siya at napahagikik. Vince, nasa harap natin si Tita Clara. Tiyak niyang mapulang-mapula na ang pisngi niya sa hiya. Don't mind me, darling. Kinikilig nga ako sa inyo. Hi, naalala ko tuloy ang first love ko. Anyway, kayo na muna bahala rito. Marami pa akong gagawin. Binalingan nito ang pamangkin. Honey, siguruhin mong makakauwi ng maaga yung nobya mo. Kilala mo ang daddy niya. Paalala pa nito bago sila tuluyang iniwan. Yapi, tita. Sagot naman ni Vince dito. Hinila siya nito sa gilid ng pool. Kabisadong-kabisado na talaga nito ang bawat sulok ng bahay. Umupo siya roon at inalis ang kanyang mga sapatos. Inilublob niya ang mga paa sa tubig. Isinuhestyon niyang gayahin din siya nito. Pumesto ito sa likuran niya habang nakapaloob siya sa pagitan ng mga hita nito. Inilublob din nito ang mga paa sa tubig. Kamusta naman ang araw mo? Tanong niya. She leaned against his chest. Ipinatong naman nito ang baba sa balikat niya. Boring, nababagot na sagot nito. Ano pinag-uusapan niyo ni Tita Clara bago ako dumating? Tumikhim muna siya bago sumagot.
Tinanong niya ako kung nasabi ko na raw kay Mommy yung tungkol sa atin. Natahimik ito. Matagal na nitong iniuungot na sasabihin na niya sa pamilya niya ang tungkol sa relasyon nila, ngunit parati siyang naduduwag. Alam niyang hindi lahat ng miyembro ng pamilya niya ay boto rito. Isa na roon, ang daddy niya na simula pa lang ay malayo ng loob kay Vince. Samantalang ang kuya Michael niya, kahit hindi nito aminin, ay alam niyang ayaw rin nito sa binata. Dahil siguro sa kalagayan ni Vince, marahil ay iniisip ng kuya niya na may mas karapat dapat pa para sa kanya. Sila lamang ng mami niya at ng bunsong kapatid na si Kira ang magilo na binata. May karapatan silang malaman yon. Gusto mong samahan pa kita? For moral support. Dapat lang, pareho dapat tayong mag-isa ng sabay. Biro niya. Loka, pakis nga. Ibinaling nito ang mukha sa kanya. Lumabi siya bago hinalikan ito sa pisngi. Tumirik ang mga mata nito. Sinabi ko bang bibikis? Anong gusto mo, Aber? Masyado ka naman yatang siniswerte. Kunwari naiinis na sabi niya. Ngunit ang totoo ay kinikilig siya. Please, para mawala yung stress ko sa school. Pagsusumamo pa nito. Saan mo ba gustong ikis? Sa lips, ngumuso pa ito. Binigyan niya ng isang matunog na halik ang mga labi nito. She let the tip of her tongue trace his lower lip. Napaungol naman ito. You tease. Nakangising wika nito bago siya pinaulanan ng kiliti sa tagiliran. Stop, Vince. Alam na alam nito ang mga bahagi ng katawan niyang prone sa kiliti. Magmakaawa ka muna. Banta nito bago sila nagpagulong-gulong sa carpet grass. Kinabubuawan siya nito habang patuloy na sa pagkiliti sa kanya. Bakulaw ka. I'm beast, he said while running his fingers down her ankle. Malakas ang kiliti niya sa parteng iyon. Napuno ng masasayang kulitan nila ang hapon na iyon. Iha, masyadong masama ang panahon ngayon. Tawagan mo ang mami mo na dito ka na matutulog. Pinapaayos ko na sa kwarto mo. Bungad ni Tita Clara nang pumasok ito sa music room dala ang dinner nila ni Vince. Tumanaw si Meg sa bintana at nakita nga niya ang malakas na buhos ng ulan at kidlat. Huminto sa pagpapiano si Vince. Socks, wika nito. Ngunit nakangiti naman ang mga mata. Heto at dala ko ng pajama mo. Salamat po, tita. May mga damit siyang sadyang naiiwan sa bahay ng mga ito dahil sa miminsang pag-overnight niya. Pabiling-biling si Meg sa higaan niya. Hindi siya makatulog dahil sa lakas ng mga kulog at kidlat at wala pa siya sa sariling kwarto niya. Kahit pa palagi siyang natutulog sa kwartong iyon, iba pa rin ang pakiramdam kapag nasa sariling kwarto siya. 5 minuto pa ang pinalipas niya bago siya nagpasyang lumabas ng kwarto. Dala ang malaking unan ay tinungo niya ang kwarto ni Vince. Vince, buksan mo to. Hindi ako makatulog. Sadyang hininaan niya ang boses. Ayaw niyang magising si Tita Clara dahil baka mahuli pa siya nito at kung ano pang isipin nito. 2 katok lamang ay mabilis na binuksan ni Vince ang pinto. He looked ruggedly handsome sa suot nitong boxer short at white sando. Humahapit iyon sa matipunong katawan nito. Hindi ako makatulog. Pwede bang dito muna ako hanggang sa dalawin ako ng antok? Tanong niya, saka kinagat ang ibabang labi. Sure, hirap nga din ako makatulog dahil sa kidlat. Sagot nito. Niluwangan nito ang pagkakabukas ng pinto. Mabilis siyang humiga sa kama nito. What are you doing? Tanong niya habang parang walang batang pagulong-gulong sa kama ito. Itinaas nito ang braille. How about you? You shouldn't wear yourself out. Maaga ka pang gigising bukas. Concerned na sabi nito. Malamlam lamang ang ilaw sa loob ng silid na nagbigay ng romantikong ambience ng paligid. Pilya siyang ngumiti. Come here, darling, and give me a kiss. Tumawa ito ng malakas. Ang flirt mo. Napahalakhak si Meg.
Come on, huwag kang maingay at baka mahuli tayo ng boyfriend ko. Lumapit ito sa kama at gumapang mapunta sa kanya. Kumekembot pa ito. He looks so damn cute. What a good girlfriend you are, naughty girl. Nang halos gahibla na lamang ang layo ng mga mukha nila, ay bigla niya itong sinunggaban ng halik. Hindi ito nakahuma sa una at nang makabawi ito ay nanguna sa halik. I love you, he said again and again in between kisses. Me too, madamdaming sagot niya. Naging mas malalim ang halik nito nang tuluyan na siyang nakubabawan ng binata. Nagsimula na ring lumikot ang mga kamay nito sa mga botones ng pajama top niya. Should we stop? Paanas na tanong nito habang hinahalikan ng leeg niya. Yes, paungol na sagot niya. Oo? No, feels good. Hibang na nga yata siya. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Huminto ito sa paghalik sa kanya at tinitinggan siya sa kanyang mukha. Desire was written all over his handsome face. Sure ka ba, Megs? Oo. Love me, Vince, please. Then he gave her the experience she never thought was even possible. Kinabukasan ay sabay na nagtungo sina Vince at Meg sa bahay nila. Inimbitahan kasi ng mami niya ang binata na doon mag-agahan. Iyon na rin ang pagkakataon nilang sabihin sa mga ito ang tungkol sa kanilang relasyon. Kinakabahan ka ba? Nag-aalalang tanong niya kay Vince. Kanina pa ito tila hindi mapakali. Kasalukuyan siyang nasa veranda. Sino bang hindi kakabahan? Hindi ko alam kung anong iisipin nila. Magugustuhan ka nila. Hinalikan nito ang noo niya. Kahit ano ang mangyari ay hindi niya ito isusuko. He had already suffered enough to experience another rejection. Kuya Vince, sabay silang napapitlag nang marinig nila ang matinis na boses ng 9 na taong gulang na kapatid niyang si Kira. Agad nitong sinugod ng yakap ang binata. Namiss kita, princess. Paglalambing naman ni Vince na ay kinahagik-hik ng kapatid niya. Malapit na talaga mga ito noon pa. Spoiled kasi si Kira sa nobyo niya. Bakit ngayon ka lang? You failed to see me during my piano lesson. Marunong na ako magpiano. Tatalunin din kita. Nakalabing wika ng kapatid niya. Tumawa si Vince. Umupo na ito sa isang silya at kinandong ang kanyang kapatid. Nakangiti siya habang nakamasid sa mga ito. Tila walang pakialam ang mga ito sa paligid habang abala sa pagkakwentuhan tungkol sa nakaarang piano lessons ni Kira. Tapos sabi ni Teacher Josie, pwede na raw ako mag-play ng favorite songs ko. Sa susunod, tawagan mo ako kapag may piano lesson ka ha? Nagliwanag ang mukha ng kapatid niya. Pangako? Cross your heart? I won't miss it. Love kita eh. Excited na binalingan siya ng kapatid. Narinig mo yun ate? Love daw ako ni Kuya Vince. Alam niyang puppy love ni Kira si Vince. Her man was truly born charmer. Tumawa ang mami niya na hindi nila namalayang nakamasid pala sa kanila. Bumaba ka na dyan sa kuya mo. Tiyak na ngalay na rin yan dahil sa bigat mo. Ayoko nga. Lukot ang mukhang sagot ng kapatid niya. Bumaba na kayo. Ready na ang pagkain. Ayaw. Itinirik niya ang mga mata. Kuya will give me a piggyback ride. Abot ang taray yun rin ng kapatid niya. Sweetie, masyado kang mabigat at hindi kaya ng kuya mo. Pigil ng mami niya. It's okay, tita. Iyon ang gusto ng love ko. Sabi ni Vince. Humagik-hik ang kapatid niya. Agad na nag-alala siya para dito. Sa tingin ko hindi yun magandang ideya. Kontra niya rito. Mataas masyadong hagdan ng dadaanan nila. Tiyak na mapanganib iyon, hindi lang dito maging sa kapatid niya. Trust me,
But be on our side, just in case. Saka nito ay pinwesto si Kira sa likod nito. Kilig na kilig naman ang maldita. Inalalayan nila ng mami niya ang mga ito pababa ng hagdan. Hindi mimisang mamali ito ng hakbang, ngunit agad din naman itong nakabalanse. Sa awa ng Diyos ay nakarating sila sa hapag ng buo pa mga ito. Sila na lamang ang hinihintay doon. Naroon na ang kuya niya at si Ara. Nang makapwesto sila, agad na binundol ng kaba ng dibdib niya. She was sweating bullets. Kahit pa malamig ang ibinubuga ng aircon, tahimik naman sa tabi niya si Vince. "Kamusta ka, iho?" tanong ng daddy niya sa gitna ng agahan. Iyon ang kauna-unahang direktang pagkausap nito sa nobyo niya. "I'm great po, tito," magalang na sagot na Vince. "Well, good to hear that." Hindi na nasundan pa ang palitan ng salita ng mga ito. Napabuntong hininga lamang siya. Kailangang masabi na niya sa mga ito ang dapat niyang sabihin. Hinawakan niya ang hita ng nobyo at bahagya iyong pinisil. Tanda na handa na siya sa anumang sasabihin niya. Tumikim siya. Dad? Mom? May gusto sana akong sabihin sa inyo." Parang may mga dagang naghahabulan sa loob ng dibdib niya. Umangat ang ulo ng daddy niya at huminto sa pagnguya ng pagkain. Tumingin din sa kanya ang lahat. Ang bunsong kapatid lamang niya ang tila walang pakialam sa paligid. "Ano yon, anak?" malambing na tanong ng mami niya. "Ay," natatarantang tumingin siya kay Vince. Pinisil nito ang mga kamay niya. "She was trying to say, tita, that we're dating na po. Mahigit 1 buwan na po kami." Agaw na Vince sa sasabihin niya. Tila tumigil ang paligid niya. Gulat na nakatingin lang ang mga pamilya niya kay Vince. Dumilim naman ang anyo ng daddy niya. "Oh, that's wonderful, iho," wika ng mami niya nang makabawi ito. Bumaling ito sa kanya. "Baby, dalaga ka na nga. Hindi ako makapaniwala. Bakit ngayon lang kayo nagpaalam? Alam na ba to ni Clara?" Opo, tita. Siya po ang unang nakaalam," sagot ni Vince. Hindi pa rin siya makapagsalita. Tahimik pa rin ang daddy niya at ang kuya niya. "No," sa wakas isang bit ng daddy niya. Bigla uling natahimik ang lahat. Nakaamang napatingin siya rito. "I'm sorry, iho. No offense meant, pero hindi ka ang nararapat para sa anak ko. Tama nang dinamayan ka niya noon hanggang ngayon. Hindi naman siguro tamang akitin mo pa siya para lamang may matawag kang nobya." Natulala siya sa tahasang pang-iinsulto ng daddy niya sa binata. Hindi niya magawang magsalita dahil sa sakit na nararamdaman niya. "Mahal ko po siya. Siguro ho ay wala kayong karapatang husgahan ko anong nararamdaman ko," sagot ni Vince sa daddy niya. Hawak nito ang napakahigpit ng isang kamay niya. "Leonardo," saway ng mami niya sa daddy niya. Pagkatapos ibinalingan nito ang kanyang kuya Michael. "Michael, hiyain mo muna sina Ara at Kira sa living room." "Hindi, Elena. Hayaan mong marinig nilang sasabihin ko." Nakiusap naman ang mami niya rito, ngunit nanatiling bingi ito. Hindi pa rin siya natinag sa kanyang kinauupuan. Tuliro ang isip niya, pati ang kanyang katawan. "Sino ka sa tingin mo, Mr. Trinidad? Bilang ama, alam ko kung anong makabubuti sa anak ko. Sabihin mo nga sa akin, sa tingin mo ba, hindi siya pagtatawanan ng mga tao? Ayokong isipin nilang inutil ang anak ko sa pagpatol sa'yo. Sa lipunan natin, ang diskriminasyon ipanghabang buhay." "I'm not questioning your capacity, Mr. Soriano. Pero wala kayong karapatang magdesisyon para sa anak ninyo kung sino ang dapat o hindi niya dapat mahalin. Mahal niya ako, and I swear to God, I love her too." "Anong alam mo sa pag-ibig? Are you sure that you're in love with my daughter?
Mulat sa pool, walang ibang babaeng naging malapit sa'yo kundi ang anak ko. Paano mo masasabing pag-ibig na yon? Try courting other girls. Baka masyado ka lamang nasanay sa presensya ni Meg at ang kala mo ay pagmamahal na yon. And find someone who is disabled too. Para naman hindi unfair sa anak ko. Ang nararamdaman ko kay Meg ay hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Dahil ang puso ko lamang ang tanging makakagawa niyon, Mr. Soriano. Huwag niyong idamay ang kapansanan ko. Huwag ito ang gawin ninyong basehan para lang paghiwalayin kami. Sino ka sa tingin mo para sabihin sa akin yan? I think you are no longer invited to this family gathering, Iho. Bukas ang pinto. Maaari ka nang umalis sa pamahay ko. Nakatiimbagang na tumayo si Vince habang hawak ang isang kamay niya. Wala sa sariling nagpatianod na lamang siya rito. I'm sorry. Mahinang usal nito nang nasa garahe na sila ng kanilang bahay. Hawak pa rin nito ng mahigpit ang kamay niya na hula niya ay namamagana dahil sa higpit ng pagkakahawak nito roon. Doon lang siya nakabawi sa pagkabigla. I'm sorry too. Hindi kita inipagtanggol kay Daddy. Wala siyang karapatang... Niyakap siya nito ng mahigpit. Shh! I'm okay. I can expect that though. Hindi ako makapaniwalang hinayaan ko siyang insultihin ka sa harap ko. Wala siyang karapatan, Vince. Ako nang humihingi ng tawa dahil sa ginawa niya. It's okay. Ama mo pa rin siya. Ayoko mawalan ka ng paggaling sa kanya. Ano man ang nangyari ngayon, mas mabuting kalimutan na lang natin. Inaalo pa rin siya nito kahit alam niyang daramdamin nito ang mga sinabi ng kanyang ama rito. Hindi niya gustong kaawaan nito ang sarili. Hasn't he suffered enough? Kakausapin ko si Daddy at ipapaintindi sa kanyang lahat. Ayokong sirain niya kung ano man ang mayroon tayo ngayon. Masyadong mababaw ang rason niya. Please, hayaan na muna natin siya. Ipinagpabukas nito ng pinto sa backseat ng driver nito. Hinalikan niya ito sa pisngi bago ito sumakay ng sasakyan nito. Tinanaw niya ang paglalayong pasakyan bago niya nagpasyang pumasok sa loob ng harapan ng kanyang ama. Ngunit nagulat siya nang nakita niyang nakatayo ito sa pintuan at tila hinihintay siya. Bakit niyo yun ginawa, Daddy? You treated him like... Sigaw niya rito. Ang kinikim-kim niyang damdamin ay biglang nag-alpasan. Balang araw ay pasasalamatan mo ko, nak. Pasasalamatan ka? Oh, please. Hindi ka worthy noon, Daddy. Mapait na sambit niya rito. Bahagyang lumambot ang ekspresyon nito. Sana masabi ko sa iyo ang aking rason. Then tell me what the hell is wrong with him being my boyfriend. Mula nung makilala niyo si Vince, ay inilalayo mo na ang loob mo sa kanya. He was barely just a kid then. At ngayon, wala kayong alam sa tunay na nararamdaman niya. Daddy, hindi basehan ng isang kapansanan ng tao. He's fully capable of loving me. Umiiyak na siya sa sama ng loob sa daddy niya. Hindi siyang lalaking nararapat sa'yo. Mariing wika nito. Paano ko nakasisiguro? Dahil ano? Dahil bulag siya, pilay at hindi niya ako makaalagaan? O dahil ikinahihiya siya ng pamilya natin? Please enlighten me, Dad. Hindi ito tungkol sa mga yon. Then what is this all about? Sasabihin ko sa iyo nangyari 10 years ago. Pero ipangako mong hihiwalayan mo na siya kapag narinig mo ang buong kwento. Umiling siya ng sunod-sunod. I can't do that. Mamamatay ako kung iiwan ko siya. Dad naman, halos kalahati ng buhay ko'y kasama ko siya. Hinawakan nito ang mga balikat niya. Kailangan, Iha. Trust me. Oras na malaman mo ang buong katotohanan, magbabagong isip mo. And you will only hate me more. Umiling siya. Dad, ano bang pinagsasabi mo? Anong katotohanan? Ang isang pangyayari noon na magbabago ng lahat. Ano yun? Bumuntong hininga ang daddy niya
bago siya iginiya paupo sa sofa sa sala nila. 10 years ago, masaya kami ng mami mo dahil darating na ang aming bagong anghel. Of course, we were both ecstatic dahil madadagdagan na naman ang aming mga munting anghel. Iyon ay ang gabing ipinanganak si Kira. Walang kasama sa bahay ang mami mo noon dahil off ang mga katulong. Samantalang kayong dalawa ni Michael ay nasa bahay ni Mama sa Cebu para sa inyong summer vacation. I was on my way home when your mom called me. Bahagyang gumaralgal ang boses nito. Hinihingal siyang hindi ko maintindihan. Doon ko napagtantong manganganak na siya. Umiiyak no ng mami mo. Gusto ko siyang yakapin at aluin pero hindi ko magawa. Sa nanghihinang boses, ikinikwento niya ang aksidente nang nadulas sa bahay at hindi na maampat ang dugo na lumalabas sa kanya. 7 buwang buntis pa lamang siya. I was horrified. Alam kong kapag nahuli ako ng dating, maaari manganib hindi lang ang buhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan, pati na rin ang buhay niya. I couldn't lose her, Meg. Nagsusumamo ang mga matang tumingin ito sa kanya. Mahal na mahal ko ang mami mo. My brain couldn't function anymore. Ang tawagan ko man ay malalapit namin mga kaibigan ay hindi ko magawa. Walang ideya si Meg na ganun palang sinapit ng mami niya noong ipanganak ang kanyang kapatid. Pinatakbo ko ng mabilis ang aking sasakyan. Iba-ibang senaryo nakikita ko. Natakot ako. Hindi ko kakayaning may mangyaring masama sa kanya at sa batang nasa sinapupunan niya. Unti-unti nagkakatunog ang kanyang hikbi. What happened next? Sa pagmamadali ko, nag-overtake ako sa isang puting van. Huminto ito at tumingin sa gawin niya. Nakamaang na napatitig siya rito. Bigla siyang kinabahan. Puting van din noon ang nakabangga sa sasakyan ng pamilya ni Vince. No, Dad. You can't be. Umiling siya kasabay ng paghinga ng katawan niya. Hindi ko inaasahan na liliko pa lang pakaliwa ang puting van. Ayaw nito magpa-overtake. Nawala ako sa sarili ko. Binunggo ko siya hanggang sa sumalpok ito sa isang silver na sasakyan. Then it hit me. Napatay ko sila. I killed his family, Iha. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.